una pong karanasan, syempre po yung martial law, ako po yung 12 years old, doon dineklara, nagbaliktad po ang aming mundo. At yung pagsubok na dinaanan po natin doon, isang major influence po sa ating pagkatao sa ngayon, kung paano laktawan ang mga problema. At siguro pinaka-importante rin po, paano umasa sa Diyos, doon lalo na doon sa kakulangan po natin. Yung isa naman po rin dyan, ewan kung bakit ito nananatili sa ating kaalamanan, pero tatay ko po nung tumakbo noong 1967 bilang senador, ay nangunguna po sa survey, kinakabahan ho lahat ng kasama namin sa bahay. Nagtataka ko bakit sila nagdududang mananalo tatay ko. Doon natin naintindihan kung paano po yung pandaraya. Lalo ng panahon na yun, telegrama lang po ang pag-deliver ng resulta ng eleksyon. Pero yung martial law po, ang primary that has shaped me into what I am today. Mahirap po yata sagutin yung pinakamasakit dahil napakarami hong masakit na pinagdaanan po namin. Mamili na ho kayo. Siyempre, pagpas lang po sa aking ama, dumating para magkaroon tayo ng kapayapaan, bigay kay Ginoong Marcos yung katotohanan. Ayon sa kanya nakikita, hindi ho binigyan ng pagkakataon magsalita. Nanay ko po nung nagkaroon ng karamdaman, no? Siyempre, tinatanong natin sa lahat po na naigawa niya, sa buhay na isinabuhay niya, bakit ito ganun kahirap yung pinagdaanan niya karamdaman. At talagang marami pang mga ibang eksperyensya. Nandiyan rin yung makasama natin tulad ni Ebelio Javier, nakipaglaban, hindi umabot doon sa tagumpay na natamasa ng taong bayan. Talagang sorry, medyo marami na po. Tayo po yung na-recognize natin na lahat ito pinagdadaanan ito. Pinaghahanda tayo sa mga tungkulin gawain sa mga susunod pang dako ng ating buhay. Kaya palagay ko naman po sinanay tayo na harapin ang mabibigat na problema para maisaayos ang ating pong lipunan, ating pong buhay sa isa't isa. Siyempre, nandiyan po yung mga magulang ko. Yung mga magulang ko po, mga kapatid ko, sinishare ko po yung idea. Kung minsan po, kumukonsulta tayo ng acknowledged experts in so many fields. Pero marami rin po wala talagang parang hard answer. For instance, paano ko ba lalabanan lahat nitong paninira na ginagawa sa atin, yung concerns about security, etc. So sa dulo po, dinadasal ko na lang na sana tama yung ginagawa po namin, tama yung mga desisyon namin, at bahala na po ang Diyos na protektahan kami dito sa lahat ng ating mga kalaban. Yun po ang ginagawa natin sa pagtapos ng araw. Kung minsan po, sa pag-umaga rin na sumasakit tayo sa aeroplano, nagkataon na puro ulap na lang po nakikita nyo. Talagang sinasabi natin, lahat po sana nito sa kagustuhan nyo. Unang tatlo. Yung una siguro yung hope, no? Yung ako po tinuturuan ng eskwelahan ko, pinakamalaking kasalanan no, sa isang Kristiyano ay mawalan ng pag-asa. Dahil yung pag-asa po parang tinalikuran rin po natin ang Diyos na nagsabing nagmamahal sa atin. So, yung version po na narinig natin nung umpisa po nitong kampanyang to, nung tinanong kung tatakbo ko, may kumausap kay Butcho ba, tinanong tatakbo ba si Noy? Nung sinabi ko, sabi ng tao, magandang desisyon yan. Tinanong ni Butcho bakit? Dahil ngayon pwede na ulit mangarap. Pag umiikot po tayo, talagang nagtatanong ko sa ating mga nakakausap, kailan kayo huling nangarap na next year din niyo pinoproblema yung tuition. Next year, mas siya trabaho. Tapos ang nangyayari po, wala na hong makalala ng pangarap na. Yung second problem po, marami na rin sa atin mapagsarili. Talagang sa hirap ng buhay, puro yung pansarili pangangailangan lang nakikita na hindi ho nakakaisip na bawat pangsarili lang ang inaaksyonan, nakakadagdag sa problema ng katabi. Yung pangatlo siguro dito, masyadong marami na rin na handa na magtiis na lang na magtiis as opposed to gamitin yung kanyang kapangyarihan, gamitin yung kanyang kakayahan para hindi ho mapilitan tanggapin lang yung nangyayari po sa mundo, bagkus baguhin para gumanda ang ating lipunan. Siyempre po, kailangan mapakita natin na sa tamang pamamahala ay talaga napaganda natin po yung kaayusan ng kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Ano po ibig sabihin yan? Ngayon po, meron tayong kakulangan, for instance, sa classrooms, 40,000, affecting very many children na naghahati-hati sa paggamat. Gamit ng kanilang classroom, yung pag-aaral, 3 subjects sa isang class period, wala pang may konsensya na binibigay sa kanila, libro na puro mali. Ginagarantyang walang kinabukasan. O dito, pakita nyo, balik nyo yung 8 hours na pag-aaral, ibigay nyo yung librong matino, ipakita nyo yung aptitude test talagang dumadagdag. At yung mga nag-graduate, may trabahong papasukan. Dahil lahat po ng mga kakulangan para magkaroon ng mga trabaho ay madali naman po i-solve. Yung hindi pa bago-bagong patakaran, yung bang infrastructure na kakulangan, yung kuryente na napakataas, lahat po niya nasa realm ng solvable. So, ang paniwala po namin,
maipakita nyo na may proseso. Tama yung hinalal nyo, nagbago yung sitwasyon ng kabuhayan nyo, kayo na po siguro magpapanatili doon sa mga nagtutulak ng ganung pananaw na tumuloy-tuloy yung pagbabago po sa bansa. At dinadagdag lang po namin, hindi naman po kami magician, hindi naman po kunyari sa Mindanao, may problema kayo sa kuryente ngayon, hindi naman pag nahalal kami, July 1, maayos na yung kuryente niya. Di po. Pero patungo sa kaiusan yung problema lang pinabayaan sa halos 10 taon po.